Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong nahanap na twin tub washing machine at yung may-ari nito ay hinabol pa ako dahil ako daw ay mabilis maglakad. Ayan yung may-ari mga kabutingting. Medyo hiningal yan si nanay sa paghahabol sa akin mga kabutingting. So, ang problema daw nito ay spin dryer. Yung washing naman daw ay gumagana. Tama po ba, Nay? Ayan. Medyo hiningal si Nanay Girly. Ayan, shout out sa inyo, Nay. Shout out yan sa mga viewers. Ayan, shout out daw sa mga viewers. Ayan, kaway-kaway sa diyan, Nay. Hi. Ayaw. Hinahanap ko talaga siya. Hinabol ko pa. Ayan, narinig nyo mga kaputing-ting. Hinabol tayo, parang wanted. So, ayan. Bago ko nga pala ito kalikutin, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. So, ang brand nito nga pala, mga kabuting-ting, ay White Westinghouse, 8 kilograms. Ayan. Pero parang maliit. So, una natin gagawin nito ay titignan natin yung kanyang washing. Testing natin, pati yung dryer. Yan, ito yung ating isasaksak lang. Ayan. Wala nang pipindutin dito, Nay. Wala nang pipindutin. Wala. Wala na. Ganyan lang. Unahin lang natin yung dryer dahil ito yung reklamo ng may-ari. Yan, ikot lang natin yung spin timer. Okay naman yung spin timer. Pero parang wala akong narinig na ugong. So, sunod naman natin itong kanyang washing. Pero, binuksan ko muna. Baka mamaya ay may ugong hindi ko lang narinig. Madadali yung motor. So, testing natin yung kanyang washing. Ayan, may ikot. Nako, minto na, Nay. Ayan pala. Ayan, nagre-reverse din. So, okay yung kanyang washing. Yung dryer lang ang problema. So, ito yung ating titignan. Yan, diretso tayo dito sa likod. Para ito ay ating ma-check yung kanyang motor. Pero yung power cord nito ay okay dahil siyempre gumagana yung kanyang washing machine. So, ako'y kukuha muna ng gamit dahil hindi pa nakapaghanda ng gamit. Ayan, meron ako ditong gamit. Taas lang natin konti yung ating camera. So, tanggalin natin lahat ng tornilyo. 5 tornilyo ito. Yan, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kunting kahilingan lang din mga kabuting-ting. Baka pwede pong wag po nating skip yung mga ads. Ayan po ay napakalaking bagay na para sa aming maliit na channel or maliit na content creator. Ayan, salamat. At kung magustuhan nyo itong video na ito, baka pwede namang palike naman dyan. Tapos, pakishare na rin. Para tayo ay makatulong sa mga gustong magbubuting-ting din. So, una, titignan natin yung kanyang preno. Ayan. Tingin ko ay okay naman. Kutin lang natin. Ayan, malambot kung makikita nyo. So, pag mga ganyan, una kong tinitingnan yan yung kanyang motor. At mayroong nagtanong sa akin, umuugong lang daw yung kanyang washing machine. Pinalitan niya na daw ng kapasitor pero umuugong lang. Dapat po ay mayroon tayong tester. Kasi kung wala tayong tester, napakahirap. Pero kung wala naman po kayong tester, ito, gagawin ko nito. Hindi ako gagamit ng tester. At saka ito, hindi ko to ikakat para hindi nyo isipin na ako ay gumamit talaga ng tester. Yan, tanggalin ko lang dito yung ito, yung cable tie. Ayan. Ito, para malaman natin kung buo yung motor, dahil hindi tayo gagamit ng tester. So, gagawin natin ito, tanggalin natin ito. Yung kanyang glass fuse. Andali hanapin natin yung, ito. Ayan. So, ang sunod natin gagawin dyan ay tatanggalin lang natin yung close-in wire connector sa violet. Dyan natin itatap yung tinanggal kong isang linya sa power cord. Ayan. So, ito yung ating itatap dito sa kulay violet. Kahit wag na nating tanggalin yung isang wire na nakakabit doon sa
tawag niyan, ito kung hindi ako nagkakamali, nakakabit ito doon sa door switch. Kahit wag na nating tanggalin. So ito yung ating itatap dito, yung isang linya sa power cord na tinanggalan ko ng glass fuse, itatap natin diyan. Oh, yan. So ito yung ating sasaksak yung kanyang power cord dahil di tayo gagamit ng tester. Actually, mayroon na akong hinandang tester pero para ano lang ba? Para to sa mga ano, para malaman kung buo ba yung motor. Kasi kung magpapalit tayo kaagad ng kapasitor tapos hindi natin alam yung motor kung okay ba or hindi, eh mangyayari nun ay walang silbi ang biniling bagong kapasitor. So ayan, para makita nyo rin yung motor, yan, tingnan nyo kung iikot na yan. So ito, nakarekta ito kahit hindi mo na ikutin yung kanyang tawag niyan, spin timer, iikot to kung iikot yung motor. Dahil ito ay nakarekta. So, itong isang linya sa power cord na tinanggalan ko kanina ng glass fuse, tap lang natin dito. Tingnan nyo yung motor kung iikot ba. Ayan, kung maririnig nyo, yan, umuugong lang, oh. Ewan kong rinig. Andali, ha. Ito ay ating, ilapit natin yung camera para marinig. Ayan, i-tap ko ito dito. Kaso hindi kita ang kagwang. Basta pakinggan nyo na lang na yan ay mag-ugong. O, yan. Siguro narinig nyo na umuugong lang. So, para malaman natin na may problema yung motor, parang, dali ha, tatanggalin ko muna yung, dahil ng kuryente. Hindi disgrasya tayo. Kaya, kailangan unahin natin yung ating safety first. So, titignan. Hanapin naman natin ngayon yung kanyang dali ha. Ano bang kulay? Ito, kulay blue. Pagka halimbawa, dito sa kulay blue, uugong pa rin. So, ibig sabihin, buo ang motor. Pero kung walang ugong, ibig sabihin, may problema na ang motor. Pag uugong, walang problema ang motor. Maaring ang problema nito ay yung kanyang kapasitor lang. Ang problema nito ay wala akong kapasitor nito na 5 UF. Pero kung wala mang kapasitor na 5 UF ay gagawan lang natin ng paraan yan. So ayan, ito yung galing sa ayan papuntang hindi para yatang papunta itong kapasitor ng kagwang. Nasaan ba yung isa? Teret. Ayan dito. Ayan ito. So, dito naman natin ngayon itatap itong isang linya sa power cord dito sa kulay blue. Ayan. Dali ha. Sasaksak ko ulit yung ganyan lang yan. Saksak natin ulit yung power cord. Ayan. Saksak na. Tapos, alin ba yan? Ito. Pakinggan nyo kung uugong, buo ang motor. Pero pag hindi uugong, may problema yung motor. Ayun, umuugong. So, ibig sabihin, dahil umuugong lahat, walang problema ang motor. So, maaaring ang problema nito, yung kanyang kapasitor. Tapos, tanggalin natin dito. Ayan. Tapos, ako kukuha muna ng kapasitor ng electric pan lang yung aking gagamitin. Tingnan natin kung ilang microfarad muna ito nakalagay. Ito ay 3 UF lang. Ayan, kung makikita nyo. 3 UF. So, kuha muna ako ng kapasitor ng electric pan para malaman natin kung kapasitor lang ba talaga ang problema. So, ayan. Mayroon na tayo ditong dalawang kapasitor. Pero, ito ay dalawang dos. Ayan o. Dalawang dos. Ibig sabihin, 4 UF ito mahigit. Hindi ko na ito i-tester. Basta 4 UF yan mahigit dahil bago naman itong aking mga kapasitor na ginagamit. At subok ko na itong mga ganito, mga kabutingting na kapasitor lang ng electric pan ang gagamitin. Hindi ko naman to ibabahagi sa inyo kung ito ay hindi ko nasubukan. So ito yating i-wirings. Kung hindi pa rin ito gagana, ay malamang may problema ang motor nito. Kahit pa sabihin natin lahat ay umuugong. Malaman natin ngayon. Balik lang natin yung kanyang wirings. Ayan. Tapos itong isang kulay blue na galing sa motor, kabit natin yung ayan ayan. Kabit natin dito. Ayan. Tapos
dito sa kulay violet ay galing sa capacitor na original. Yan, tinanggal ko na rin. So ito na yon yung natira. Dalawang violet. Yung isa nito ay galing sa spin motor. Yung isa naman ay papunta doon sa timer or doon sa door switch. Hirap magpaliwanag. Kahit walang kasalanan. So yan, naka ano na yan. Tawag niyan, nakakabit na. So ito ay ating ititesting ulit. Yung ito ba ay gagana na. Ayan, yan, nakasaksak na. So ikot natin yung spin timer. Nako, muugong pa rin. Ayaw umikot ang gagawang. Mali ha. Medyo nahirapan tayo sa kalisod. Isaksak natin tong ating extension para hindi tayo taas baba yung ating camera. Ayan. Mukhang kailangan natin gumamit ngayon ng tester. Mga kabuting-ting. Dali ha. Sa isang ano pa lang kasi, tawag yan, sa isang kapasitor pa lang ng electric fan, dapat ito gagana na. Dalawa na nga ito eh. Nasa 4 UF na yan mahigit pero ayaw pa rin. Hindi kaya may problema ang ano nito. Pinakamotor ang kagwang. Dahil pag mga ganitong kapasitor, matibay ito. 3 UF. Ahay. Bagay yung kanina kasi, nung pag rekta natin dito sa kulay violet, umuugong siya kaso napakahina. Na natin sa isang pagkakataon. Dalihat, igutin muna natin ito. Yan, malambot talaga. Ikutin natin. Ikutin natin, saksak natin. Ayan, mukhang motor nga ang problema nito. Mukhang supply tayo. Ayan, gagamit na tayo ng tester. Dahil hahaba yung video natin. Kaguwang. Ayan. Tester natin itong kanyang linya sa pinakamotor. Lahat may ugong pero bakit ayaw niyang gumana? Dito natin malalaman ngayon sa tester. Mahirap kasi talaga pag walang tester. Yung ginawa ko kanina ay ano lang yan. Tawag niyan, patsamba-tsamba lang yan ba? Mas maganda gamitin yung ganun pag sa washing. Dahil parehas ang ugong. Kung parehas ang ugong, okay. Kung hindi parehas, hindi na okay yon. So, ayan. Ingay mo, ting. Ayan, nakasit yan sa OL. Common ito, light blue. Tusok lang natin dito. Ayan. Ano kaya kung tanggalin natin? Baka mamaya hindi umabot doon sa pinaka ano niya. Tanggalin na natin. Ayan. Sila natin para magamit pa mamaya. Okay. Ayan, tingnan nyo. Kung anong resulta. Dito sa kulay blue, mayroon tayong nakuhang 216. Tapos dito sa violet, tingin ko wala ito. Ayan, wala. Pero madaya dahil umuugong pa rin siya kahit wala tayong nakuhang resistance dito sa kulay violet. Ayan, wala dito lang sa kulay blue. So ibig sabihin ang problema nito motor ang kagwang. Pero nadaya sinting dahil sa nung ating inirekta sa violet pa rin, dito sa violet umuugong pa rin, yun nga lang mahina. So confirm ang problema nito ay motor ang kagwang. Ewan ko lang sa may-ari kung ito ipapa-repair. So stay put muna kayo dyan at kakausapin ko muna yung may-ari. Ayan, bali nagka-usap na kami ni nanay. So ipapagawa na daw ito mga kabuting-ting. At singil ko naman ito ay 650 lang kung ma-repair. Pero kung hindi ma-repair, walang bayad. So ito ating itatry. So yung pagtanggal ng spin motor, hindi ko na ipakita kung paano ko tanggalin. Para hindi haba video natin. So ayan, bali ito na yung motor mga kabuting-ting. At medyo nahirapan pa ako dahil matigas yung kanyang tornilyo na nakatornilyo dito sa kanyang coupling or polya ang tawag yata sa iba niyan. Dahil nakita ko sa polya. So ito lang yung kinuha ko. Medyo nahirapan. So ito ay aking babaklasin muna at hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nito. Yan sa mga bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Meron ako mga upload dyan kung paano ko to babaklasin. So stay put muna kayo dyan. So ayan, bali nabaklas ko na mga kabuting-ting. Itong mga ganitong ginagawa ko, sa pararan lang ito mga kabuting-ting. Kung ma-repair, okay. Kung hindi naman ma-repair, ay wala tayong magagawa. So tanggalin muna natin itong tali.
Ayan. Tapos hindi natin yan pwedeng puputol-putulin dahil ayan ay ibabalik din natin sa pagtali yan. Tulin muna natin. Ayan. Ilahin na natin itong tali. So, kailangan natin ito yung line capacitor. Dahil line capacitor yung kulay violet. Mayroon pang tali. Ayan. Tanggalin muna natin ito para hindi tayo mahirapan. Yan, mega love shout out sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers, bagong napadpa dito sa aking munting channel. Yan, mega love shout out po. So ayan, una natin gagawin, hanapin natin yung kulay violet, tapos ihilahin natin yung kanyang hibla. Baka mamaya doon lang ang problema. Saan ba yung kulay violet nito? Tingnan natin kung anong kulay ito. O yan, ito yung kulay violet. Ayan o. Kulay violet yan. Tingnan natin yung kanyang hibla. Ayun. Nahila. Ayan. Ibig sabihin, dahil nahila, swerte si Inteng. Dahil di na pinahirapan. Ayan. Dito lang yun siya nagka-problema. Nag-umido. Walahin na natin. Medyo mahirap. Gamit tayong gunting na. Swertihan lang naman pag mga ganito, mga kaputing-ting. Pagka hindi swerte ay malas. Ako kasi pag hindi ko nagawa ang isang bagay o yung ginagawa ko, hindi ako nagpapabayad dahil nakakahiya. So yan, ito yon. Tapos ito ating putulin. Tapos ito ating balatan. Tapos kiskisin natin tong hibla na nakakabit sa kulay violet. Kuha na ako ng cutter. Ayan. Ayan kung kita sa camera. Manipis kasi ito. Tiyating lihain lang. Lihain. Balatan lang. Kaguwang ka talaga ting. Kalimitan liha yung aking ginagamit. Dahil minsan napuputol ko. Ayan. Ay, hindi. Ayusin lang natin para sigurado magkaroon siya ng kontak. Mamaya hindi magkaroon ng kontak. O ayan, ganyan. Tapos ito ating lagay dito, pero hatiin ko muna para siguradong matabunan yung hibla. Tapos ipupulupot natin ito dito sa walang kiskis. Ayan, pulupot natin dyan. O ayan, tapos saka natin to ibalot. Yung kahati. O yan. Tapos yan ay ating ihinang. Kuha lang ako ng soldering lead. O yan, meron ako dito ang soldering lead. Hinang lang natin. Yan, iwasan yung wag malanghap yung usok. Dahil hindi maganda to sa kalusugan. Pero hindi mo maiwasan na hindi tawag yan, hindi mo malanghap. Nalalanghap talaga. So yan, tester muna natin kung ito ba ay okay na. Gamit tayo ng tester. Pag dito na sa motor, hindi pwedeng walang tester dahil mahirap maghula-hula na pagka dito na sa motor. Ang problema, mamaya magtanggal baklas. Ayan, ito yung common light blue. Ito naman yung wala kanina, kulay violet. Kaso hindi pala kita. Ayan. Ayan, mayroon na 138. Tapos dito sa kulay blue, kanina mayroon na ito. Ayan, mayroon na. Sure ball na. Sure ball ng kwarta. Paldo. Hindi paldo dahil magkano lang naman singil. Tapos check muna natin. Hilahin muna natin yung mga hibla. Mamaya mayroon pa. Mapuputol lang naman yan pagka nag-uumido. Ayan, wala. Silipin natin yung mga dapat silipin. Mamaya may nag-umido na.
Ayan ay ating tutuluyan. Ayan, wala naman. So, ito ay ating iayos na. Ayan. Lagay natin tong suklob or spaghetti. Ayan, tapos dali ha. Ayusin natin yung kanyang wire. Ako kasi ay mahilig ako sa pakikipagsapalaran. Pag hindi makuha sa palaran, ay bili ng bago. Mahal kasi dito sa amin ang tawag niyan, motor. Ayos lang natin yung kanyang wire. Ayan, kaso nahugot naman kagwang. Nahugot. So yun lang yung pinaka problema, isang hibla lang nakakabit sa violet. Oh, ganyan lang siguro. So ito yung aking itatali muna at hindi ko na ipakita yung pagtali nito. Basta pag kayo ang magtali, iwasan nyo lang or silipin nyo na bago nyo isuot or bago nyo hilahin yung tali para humigpit, ay siguraduhin nyo lang na wala kayong mapatid na hibla. Kasi kung mayroon, medyo mahirap pag ganun, lalo na pagka nasagad yung pagkaputol. Nako, mapakahirap. So stipot muna kayo dyan at ito'y aking itatali muna. So ayan, bali natali ko na mga kabuting-ting. At ito'y aking i-assemble na. Pero bago natin i-assemble, dapat ugaliin natin na ito'y ating ititester. Ito itinester ko na kung wala ba akong naputol or napatid sa habang ito'y aking itinali. So hindi ko na siguro ipakita yung pag-assemble nito. Yan, marami naman akong mga upload dyan kung paano ko to i-assemble. So continue ko na lang itong video na ito pag i-testing ko na. Ayan, na-assemble ko na mga kabuting-ting. Naibalik ko na yung kanyang 4 na rematse. So bago ko ito tuluyan na i-assemble talaga o doon ilagay siya doon sa pinakalagayan, so ito yung ating i-testing muna. Yan. Ito yung ating gagamitin. Dito, kahit ako ay nagkamali doon sa pag-testing kanina na hindi ako gumamit ng tester dito sa motor kung paano malaman. So mayroon pa rin kayo ditong makukuha na idea. Ibig sabihin, kahit umuugong yung dryer nyo, basta, dali ha. Kung halimbawa, mahina yung kanyang ugong sa motor, may problema ang motor niyan. Pero sinasabi ko nga, mas maganda talaga kung mayroon tayong tester dahil hindi basta-basta pag ganito na ang problema kung wala tayong tester. Kung sa paghahula-hula, mahirap maghula-hula. So, ito yung ating gagamit tayo ng cord. Kalimitan, tusok-tusok lang. Pero mayroon naman akong cord ngayon, so hindi ko na ito itutusok-tusok. Ayan. Importante nito ay wag natin itong dalawa na ito ay hindi siya magdikit. Kasi kung magdikit yan, ay medyo delikado. So ito ay ating dali lang. Kuha muna tayo ng dahil pipiglas kasi ito. Kaya wala naman tayong tagahawak, kaya ako na lang. Iipit ko lang sa kamay. So tingnan nyo, saksak ko dito yung power cord. Mas maganda kung tatalian natin para makita nyo na ayan ay umiikot. Kasi kung hindi ko tatalian, hindi makikita. Parang hindi lang din umiikot. Okay na yan. Kita na siguro yan. So, saksak ko dito yung power cord. Ayan, saksak ko na. Ayan, kung makikita nyo, umiikot na or gumagana na. Ayan ha. Napakaganda ng kanyang tunog. Ayan, kung makikita nyo. O, di ba? So, pag mahina ang ugong, halimbawa, pag mahina ang ugong dito sa kulay violet, pag ititesting natin na kung sa baga irerekta natin, mahina ang ugong, tapos dito malakas, ibig sabihin motor pala problema nun pag ganon. Kung halimbawa naman, dito ay hindi uugong, dito lang, tapos malakas ang ugong, motor pa rin ang problema. So, yun lang. So, ito yung aking assemble natin. Hindi ko na ipakita yung pag-assemble nito. Continue ko na lang itong video na ito pagka nag-final testing na tayo. Tsaka yung capacitor na ito, yan, ito, okay pa ito. Ito yung aking gagamitin. Pero, pwede naman din yan natin i-tester para makita nyo. Wag na tayo maghula-hula. Mahirap maghula-hula. Kaya tester muna natin yan. Ayan ay 3UF.
para hindi tayo maghula-hula. Nakita ba yung ating tester? Kaso taas natin. Doon natin sa taas. Silaw pa naman. Ayan, on lang natin ito. Tapos silik natin sa capacitance. Ayan. Hawakan ko na lang para makita. So ito yung linya. Nako, umiinit ang kagwang. Ayan kita naman. So ilagay ko lang yung test probe dito. Tapos dito sa kabila. Tingnan natin kung ilang microfarad. Ayan, 3UF pa. Kita ba? Ayan 3UF. Dahil 3UF din yung nakalagay dito sa original na capacitor. Ayan. So, good pa yung capacitor. Sabi ko naman kanina, itong capacitor na ito, pag mga ganito, matibay yan, pero nasisira pa rin. So, ito yung aking i-assemble muna. Hindi ko na ipakita yung pag-assemble nito. So, ayan. Bali, na-assemble ko na, mga kabuting-ting. At naayos ko na rin yung kanyang wire dito. At hindi ko na ipinakita yung pag-wiring kasi isusunod mo lang naman sa kakulay. So, napakadali lang. Ang mahirap lang naman ito, yung magpalit ka ng motor dahil magkakaiba-iba na yung kulay. Yun lang yung medyo mahirap. Pero kung kabisado mo, madali pa rin. So, hindi ko pa ito tinisting. So, ngayon ay titesting na natin at tinawag ko na rin yung may-ari. So, testing natin. Saksak natin yung power cord dito. Sige na, ikot mo yung spin timer. Para makita dito. Ayan, kung makikita nyo yung may ikot na. Okay na. Ayan. Dito mga kabuting-ting ay sa bidyong ito, medyo nagkamali talaga ako. Inaamin ko yan. Dahil hindi ko akalain na sira talaga ang motor niyan. Dahil kung marinig nyo naman kanina, parehas may ugong. So, kung kahit ako'y nagkamali dito, at least nagawa pa rin. At saka kapupulutan nyo ng aral. Testing mo rin yung washing na ayan, umiikot yung washing. Yung wash motor. So, okay na ito. Yan, pakinggan nyo dito. Pwede naman natin buksan. Buksan mo na hawakan ko yung preno. Ay, dali na minto na. Yan, hawakan natin yung preno dito para makita nyo na ayan na yung may ikot na. Sige na buksan mo na Sige, buksan mo. Ayan. Okay na. Okay na daw. Wow, ang galing naman. Ayan. Binitawan ko na. Okay. Sige, Nay. Salamat. So, okay na, Nay. Okay. So, salamat din sa inyong tiwala, Nay. So, hindi... Yes, subscribe sa kanya kasi talagang magaling. Ayan, magaling magsira. Magaling magtsamba. So, Saka mura lang din. hindi na sayang yung paghabol ni nanay sa akin. Hinihingal pa naman si nanay na ako ay hinabol dahil mabilis din talaga ako maglakad. Dati kasi, dito ako umiikot. Diyan ako dumadaan sa may Gilid. pader na yan. Kaso, malakas yung aking sigaw dati dahil may megapon ako. Ngayon, wala na yung megapon ko dahil ayaw nang gumana. Nagtaka nga ako sana yung megapon mo. Ayan, nagtaka daw si nanay kung nasaan na yung megapon ko. So, okay na ito mga kabuting-ting. So, hindi ko na ipakita yung pagtakip dito. Basta nakita nyo naman na gumagana na. At ibabalik na lang yung takip dito. So, dito ko natapusin siguro yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So, napakalaking tipid ito sa may-ari, mga kabuting-ting, kaysa bumili pa ng bago. So, ayan, bye-bye na po, mga kabuting-ting.